guys. Marami kami na kinakausap ako ni Dr. Today we are trading Hindi ko alam sa psychology. FR Cow Part 2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, po, sir. Yes, po, sir. Siguro ang galang paramida. Ang nurse ng agaw ng mister ng kanyang pasyente. Matatandaan, natatakot na nga si Virani na mapabalitaan at mapanood sa pinaka-biography tour na hinahabol na ang kanyang PRC license dito sa Pilipinas. At ito na ngayon ang move na gagawin ng Rapid Tour upang matanggal na ang kanyang lisensya dito sa Pilipinas. At pagkatapos nito, ay doon na naman sa Colorado na kung saan ipapadala ang pagkansila ng kanyang lisensya sa PRC doon sa Colorado upang dito ng kanyang lisensya bilang isang nurse dito sa Pilipinas. At pagkatapos ay ito naman ay process doon sa Colorado upang patunayan na siya ay lumabag sa batas ng PRC ang dahil nga sa kanyang ginawang panglalalaki. Ayon nga kay Berenice ng mga latest post ay bakit pa daw hinahabol pa siya? Hindi ka din nila na mister na kanyang inagaw. Dahil wala na daw siya sa Pilipinas at hindi niya alam kung nasaan sinupo. Pero matatandaan inamin niya sa isa sa mga staff na geographic tour nung tinawagan siya na palagi pa rin daw siyang nag-communicate kay Nico Bigila. Naamin nga sa mga netizens ay dapat lulutang na ito at magbigay ng kanyang panig para naman ay hindi mo mapupuno ng papadapitos. Pero ang tinutukan ng publiko sa ngayon ay hindi nga pagpasok ni Diony sa kanyang trabaho at hindi na ito nag-report kaya ito pinaghahanap para tanungin kung anong nangyayari sa kanya. Kakahaka ng iba ay isang sa mga dahilan nito na alam na niya na delikado ng kanyang kalagayan sapagkat ay malatanggal na ang kanyang lisensya sa PRC at dadalhin na ang sulat na ito doon sa Colorado para patunayan na siya ay mayroong mga kasalanan dito sa Pilipinas. Kaya ito ngayon ang anggulo na sinasabi ng kanyang mga kasamahan, mga kaibigan sa trabaho. Ito nga ang kinatakot ngayon ni Virani Galang Paramida. Sobrang nag-alala ang kanyang mga kapamilya sa Pilipinas. Ayun nga, sa kanyang mga post ay siya daw ang kanyang inaasahan
kung bakit pa daw siya mahabulin. Pero ang gusto lang ng mga netizens lalo na si Ricky Rivera ay ang hustisya na kanyang hinahanap. Na ngayon nga, ay matapang pa nakipagsiputan ng mga mensahe ang kanyang dating kinakasama o mister na si Ricky Rivera. Hindi pa yung napakita ang kanyang mga anak na hinahanap na ito si Tokat ay naminis na siya. Pero hindi pa rin pinabigyan ang pagkataong ulit ng kanyang mga anak. Kaya nawagan sila ngayon kung nagpakita ng mga ito kahit hindi na bumalik sa kanilang ina ay dapat ipakita ang kanyang pagiging ama at suporta na lang sa mga kanilang kailangan, lalong-lalo na. Status natin kasi dito. First of all, lumapit na kami sa proper agency sa Colorado Springs and nakapag-file na tayo ng online complaint doon. However, para mapalakas ang kaso natin doon, estimate ko na hintayin nila yung result ng ilalabas ng PRC. Dahil kapag nakita nila na may grounds pa natanggalan siya dito ng license, most likely natanggalan nila siya ng license ko. If you look at yung tinatawag ng Code of Ethics sa nursing, it's almost the same lang naman sila. So ngayon, ang ginawa natin is gumawa tayo ng isang form of complaint natin ipapasa mamaya sa PRC. Ito sa unang Rita Rivera, nakahan tayo maraming testigo na nakita sa kanyang regulation. Ito pa lang ay napapalagag na sa ating ethics ng nursing. Dahil kailangan alagaan nila yung kanilang pasyente at hindi nila ilalagay sa mga ganitong sitwasyon. It's very substantiated na may damage na nangyari sa ating complainant. Kaya talagang pinagsigil natin mag-file ng complaint. So now, all we have to do is wait for the resolution of our case na which will be very fast naman kasi makulisay naman magkabawa ang ating mga PRC. So gagawin natin is we are going to go directly dun sa PRC. We even provided an address ni Bella May dun sa US para wala ka lang yung excuse. Kasi makapadalahan siya and kung tinignan natin yung database ng Colorado, meron na rin siyang OPA. So lahat yun, pwedeng sendan siya. Nakumpisa ito isang viral posting sa social media. Ilang tayo nagkakaroon nito. Ilang sila natin isang part ng practice. Hopefully, dito sa part 4, pagkakaroon na ito ng final supervision sa program. Ito kasi yung kwento. Una sa lahat, nais ko pasalamatan ang napakaraming netizens na mga message o nag-comment doon sa mga videos natin at sinasabi nila na dapat kausapin din natin yung mother magiging history para ma-form yung story ng mother kasi pag-replace ko naman yung si Kano, si Sir Jesse ang nakapagiging. Now, marami ako nalaman din and I'm sure magugulat ko napakarami ng reason especially yung mga tumutulong dito kay Jesse after na makausap natin ang mga tao sa pagkakas. Umpisa natin sa PSWD. Pwede na natin tulong ko sa atin yung social worker sa Piseria. Ang social worker ng CSWD Canlaon City Negros Oriental. Sa Piseria, Tramador, Tramador, social worker, Canlaon, PSWD. Kaya, Magseria, okay, ma'am. Kung hindi ko tanungan, ma'am. Ma'am, nakausap na kasi yung staff ko ng Sabado. And then ako po, nagbigyan na rin ng mga results. Mahina daw yung signal, Idol. Siguro tawagan ulit natin. Okay. Kasi habang yung travel si Kenya, actually, hindi siya pwede natin correct kung mali yung mga kasabit ko. Ayon si Kenya, Rapidor, siya yung social worker, sa kaso ni Kesley at saka ni Marilyn Carterelli. Now, in-evaluate nila si Marilyn Carterelli. Nagkawa sila ng assessment, psychological assessment. Okay. When the assessment was conducted, it was only for 15 minutes. And sa harap ni Marilyn, habang ginagawa ng assessment, ay si Jessie at iba pa mga social worker. After na magawa ng assessment, the psychology
na pinontak ng Panginoon came up with a decision, came up with a result of the assessment. At doon sa result na yun, sinabi nitong psychologist na sa libro ng result, kung magbibigay ka ng 30,000. Walang pabili ng 30,000 itong si Marilyn. So sabi na Marilyn, baka project na sabi na lang kung anong result. I don't have to read the details. Kasi sabi ng social workers, since wala kang 30,000, sinasabi ko na sa'yo na hindi ka qualify na pag-alaga sa anak ko dahil ikaw ay psychologically unstable. Kung na siya yung Marilyn, bakit na sabi ko psychological unstable? Can I see the result? Can I see the medical records? Hindi ko nakita dahil na kailangan ng 30,000. Now, ito ginawa ng Marilyn. Pumunta sa kapiluan, nag-send ang opinion sa isang psychologist. At yung isang psychologist na tumingin sa kanya at nandiyan yung kopya ng result ng psychologist, tumakasya sa kanya. Kapiluan, negative siya, normal siya. Now, ito po yung banter ito. Marami kasi naawa dito kay Jesse. Bakit tayo? Kasi nagiging palaboy siya sa kawawan ko, nag-pwede sa kasama, at tatawag ang gagawin niya sa palaboy. Hindi sa mga pagkakinabi natin sa mga statement kung sa part 2. Hindi siya palaboy sa pagkat siya po ay tumatanggap ng 40,000 to 50,000 pesos a month bilang monthly pension mula sa US government. And that is a lot of money by any standard. Kung dito mo yung gagaso sa Pilipinas, 40,000 to 50,000. Kaya nga, kapag-rent ng apartment ko. At yung explanation niya kung bakit nandiyan mo sa Permita para mag-follow up ng kanyang mga papers sa immigration at the US Embassy. Kung makita sila ng mga netizen, yun na, nagkapulo na dahil parang mga netizen, kalubi ko homeless, naglalala. Diba? Kaya pala, ngayon ang pulo niya, nagagalit sa pinakamala siya, hindi matanda siya sa labor. Because he is earning 40,000 to 50,000 pesos a month. Ayon sa PSWD. Now, ang tanong malaki sa PSWD, bakit nila ibinigay yung kustudiya sa Amerikano? Bakit hindi sa nanay? Remember, below 7 years old, dapat natin at anak nila ikasal. Ito bang matutungin? Kung meron bang mental issue, itong si Marilyn Abel, bakit siya nagtatrabaho sa DNR for the past 4 years? He is working as an office clerk sa DNR sa Pagwang. Yan ba? Isang tao may mental issue, samantalang siya nagtatrabaho sa isang taglaman ng ating gobyerno. Yes, So, yun yung malalaking tanong. Now, ito pa, sinabi sa akin during my previous conversation with him, na nag-a-apply siya ng permanent residency sa immigration affairs. okay. Now, yes, qualified siya dahil kasal siya kahit Marilyn. Only Marilyn conforms doon sa pag-apply na. Pero, nakausap ko si Marilyn kanina, hindi siya conforme at may posibilidad na madideport itong si Jessie. Why? Number 1, dahil kasal siya kay Marilyn, siya ay nagkaroon ng sakit. Nagkaroon siya ng illicit relationship with another woman. While married siya kay Marilyn. So, ganun din yun. Yeah. At nagkaroon siya ng dalawang anak. Doon sa kanyang Doon sa kanya, mistress. kasi nakapagpahay niya Yun. ni Marilyn. Okay. Na ang pangalan ay Josel Magpanya Lahupa. Makakausap natin sila. Now, kasi ito na sa katotoo lahat, delikado itong si Josel. Marilyn siya. O, ni Marilyn. Now, kapag hindi mo gusto na Marilyn, pero kapag na pwede siya mag-stay dito, bakit hindi ka parang si Marilyn? Pwede siya mag-apply sa Philippine Retirement Authority para magkaroon dito ng permanent residency. Ano yung PRA? Kailangan meron kang investment dito. Ikaw yung retirement, magpapakita ka ng kakayahan na ikaw pwede mag-invest dito ng properties. Meaning, condominium, townhouse, cash, no less than 100,000 US dollars. And that's a lot of money. Pwede siya pumunta sa fourth investment, then magpapakita ng kakayahan na meron siyang pera sa pinalabas
upa, push niya yung kanyang sarili habang nag-isip nito at hindi siya magipalawi sa akin tapos siya nakakapa, bigla rin ng maayos at nakuha sa sarili niya at nakatagpag sa makakapagpag siya. Diba, hindi niya kaya yung dalawa. Kaya sabi nga niya, naghihirap siya. Yung sa 40,000, hindi siya kapag. Hindi ko alam kung bakit. At meron pang dulo ng ibang medicine, meron kasi siyang kumpanya na yan. Ang pagkasabi sa akin, marami siyang kumpanya sa pagkakas. Now, noong last week, gusto niya kasama sa staff natin sa Bulacan. Kasi, ibigyan na natin siya ng hotel room sa resort. Para makulati niya lahat ng mga wirings. Bakit niya ba kasi yung mga wirings doon sa Bulacan? Ano meron? So, yung pinagkakasakot. Now, pwede na natin makaubos sa Senate Senador. Okay, I think ready na si Senate Gobernador. Line 3 ba? Okay na ulit. Ma'am Celia? Ma'am Celia? Line 3. Celia, Gobernador. Gobernador. Wala. Wala niya ito ang magulong sa akin. Pero ay, Kahit na yan sila pati nila sa party. Idol, invitahin mo pala sa studios si Jesse Sean Carberry. Kapag natin, sila rin parang sa face-to-face sila. Mr. Jesse, how are you, sir? I'm Sudan, sir. How are you? Good. Now, I'm glad Mary you're is here. very, she's in the studio right now, and she's willing to talk to us to give her side of the story. That's fine. Okay. The last time we talked, Miss Melody